Mapait na ngumiti si Shen nang putulin ni Mr. Lian ang kanilang komunikasyon pagkatapos niya isiwalat ang kanyang pagdadalang tao. Samantalang, sapo ni Mr. Lian ang kanyang ulo dagdag pa ang nakakarinding pagtatalo ng kanyang tauhan sa loob ng opisina, padabog na binuksan ni Mr. Lian ang pintuan dahilan para matakot ang dalawang tauhan. Dagli na inutusan ni Mr. Lian ang tauhan na tignan at itest ang equipment na sinupply sa isang mental hospital at ipadala ang resulta pagkatapos itest. Nang makuha ang resulta mula sa ospital ay nakitang walang problema sa equipment. Isip-isip ni Mr. Lian marahil ang problema ay sa mismong tao. Tanong ni Mr. Lian sa sarili, di ba nagkataon na nakita niya si Shen sa ospital? Hindi ko alam kung bakit nalaman ni Shen na pupunta ako sa ospital kaya nagpanggap siya na mukhang kaawa-awa. Inis na konklusyon ni Mr. Lian sa sarili na marahil ay niloloko siya ni Shen. Naudlot sa pag-iisip si Mr. Lian nang makatanggap ng mensahe mula kay Mr. Chen na nais siyang anyayahan na dumalo sa isinagawang selebrasyon sa mansyon. Napansin ni Mr. Lian si Ningxu na papaalis at kanya itong tinawag. Hindi na nakapagpaliwanag si Ningxu nang napukaw sila ng anunsyo ni Mr. Chen. Pag-aanunsyo sa madadagdag na miyembro ng pamilya, ang pinagbubuntis ni Yuman at ang pag-aanunsyo tungkol sa engagement ceremony ng kanyang panganay na anak na si Ningxu at ni Mr. Lian na maganda ang karera sa industriya. Masayang binati ng mga bisita si Mr. Chen tungkol sa nakakagulat na anunsyo. Tinanong pa ni Mr. Chen kung ano ang komento ni Ningxu, ngunit nahihiya lamang siya na sumulyap kay Mr. Lian na hindi maganda ang aura habang naririnig ang patuloy na pagbati at papuri kay Mr. Chen na natutuwa sa pangyayari. Seryoso na nagsalita si Mr. Lian, kapatid ko si Ningxu, na ikinatahimik ng mga tao sa selebrasyon. Tumawa ng marahan si Mr. Chen at pinaalalahanan si Mr. Lian na ang apelido ni Ningxu ay Chen at siya naman ay Lian. Dagdag pa ni Mr. Chen kay Mr. Lian ang bansag na childhood sweetheart sila ni Ningxu. Susul pa ng bisita na tama si Mr. Chen na hindi naman talaga magkadugo si Ningxu at Mr. Lian kaya paano makukonsidera ni Mr. Lian na kapatid niya si Ningxu. Kahit na lumaki si Mr. Lian sa poder ng pamilyang Chen, ay pagkakataon na makasal si Mr. Lian at Ningxu upang mas magkakilala pa nila ang isa't isa at huwag nang isipin na kapatid niya si Ningxu. Alam ni Mr. Lian na hindi niya mararating ang kanyang magandang karera kung hindi sa tulong ni Mr. Chen. Simula nang ampunin siya ni Mr. Chen, pag-aralin at ipagkatiwala ang mga importante na negosyo sa kanya. Walang-wala siya mararating sa buhay kung tutuusin. Kahit gusto ni Mr. Lian ang magsalita ay hindi na lamang siya umimik at lumabas na lamang ng mansyon. Miski ang pagtawag sa kanya ni Ningxu sa likuran ay di na pinansin pa ni Mr. Lian at tuluyan ng umalis. Nang makauwi ng bahay, naabutan ni Mr. Lian si Tongtong na naglalaro pa. Nakayuko na binati ni Tongtong ang ama habang ipinaliwanag ng katiwala na hinayaan niya maglaro si Tongtong dahil sa wala naman pasok kinabukasan. Na siya naman pinayagan ni Mr. Lian na ipagpatuloy ni Tongtong ang paglalaro. Agad na humingi ng paumanhin si Tongtong sa kanyang ama na hindi siya nakikinig sa bilin na matulog ng maaga. Isip-isip ni Mr. Lian kung nakakatakot ba ang aura niya. At sinabihan si Tongtong na hindi siya galit. Gayunpaman, ay napaisip si Mr. Lian kung nakakaramdam ba ng lungkot si Tongtong. Kung meron lang sana kasamang bata ay natigilan si Mr. Lian sa pagkausap sa sarili at napagtanto ano nga ba ang iniisip niya at pumasok sa isip niya ang isiniwalat ni Shen. Kinabukasan, abala si Shen sa kanyang trabaho nang tawagin siya ng kasama. Namumula na sinabihan si Shen na magpalit muna ng damit dahil sa meron gwapo na naghahanap sa kanya. Tinignan ni Shen ang tinutukoy ng kasama at nabigla sa nakita. Si Mr. Lian. Dalawa na lang silang naiwan si Mr. Lian at Shen. Hindi mapakali sa kakaisip si Shen kung bakit dumalaw si Mr. Lian, di kaya naniwala si Mr. Lian sa pagdadalang tao niya. Ganon din si Mr. Lian, isip-isip ang laking ipinayat ni Shen. Sinita ni Mr. Lian si Shen, buntis siya pero nakuha pa niya na gumanap na maskot sa mga bata. Hindi umimik si Shen at napansin na lamang niya na naninigarilyo sa harap niya si Mr. Lian. Napansin ni Mr. Lian ang pagtingin sa kanya ni Shen at inalok niya si Shen kung gusto niya manigarilyo. Agad iyon tinanggihan ni Shen. Muling nagtanong si Mr. Lian kay Shen kung buntis ba siya. Nasinang-ayunan ni Shen. Akin ba? Tanong ni Mr. Lian na sinagot ni Shen na wala siyang ibang tao na tinalik. Inutusan ni Mr. Lian na iangat ni Shen ang kanyang kasuotan. Walang nagawa si Shen kung hindi sundin si Mr. Lian. Aani ni Shen na wala pang makikitang hugis dahil sa isang buwan pa lang ang pinagbubuntis niya. Biglang lumapit si Mr. Lian kay Shen at hinimas ang tiyan ni Shen na siyang ikinaigtad. Sa patuloy na paghawak ni Mr. Lian sa tiyan ni Shen ay tinanong niya kung dito ba? Na siyang mabilis na paglayo ni Shen mula kay Mr. Lian. Matama na tumingin si Mr. Lian kay Shen at pinatay ang sigarilyo nito.
Sabay aya kay Shen na mag-impact ng gamit at sumunod sa kanya. Saan? Tanong ni Shen. Hindi ba pinagdadalang tao mo ang anak ko? Tura ni Mr. Lian at sabay anyaya kay Shen na ikakasal tayo. Kasal? Ulit ni Shen nang marinig ang anyaya ni Mr. Lian. Paninigurado ni Shen kung mananatili ba ang anak niya. Nasinang-ayunan ni Mr. Lian at ipinangako na ibibigay niya kung ano man ang gusto ni Shen. Pumayag si Shen sa plano ni Mr. Lian. Hindi na niya inalam pa kung ano ang intensyon ni Mr. Lian, magamit man siya o ipahiya. Kailangan niya tanggapin ang lahat ng anyaya ni Mr. Lian dahil sa siya na lang ang tanging nakikita niya na pag-asa na tutulong sa kanya at sa magiging anak niya. Kahit ang kapalit ay ang pagpapakasal na walang pagmamahalan na namamagitan sa kanila ni Mr. Lian. Inanyayahan ni Shen si Mr. Lian sa loob ng tinutuluyan niya na dormitoryo. Habang nagliligpit si Shen ay nagmamasid sa paligid si Mr. Lian nang makita niya ang isang libro. Gusto mo maging abogado? Tanong niya kay Shen. Natigilan si Shen at naisip ang buhay niya sa nakagisnan mundo. Na undergraduate degree niya ay abogasya at swerte na nakapasok sa isang firm pero nagbago lahat ng dahil sa aksidente na nagpabago ng buhay niya. Nang umalis siya sa poder ni Mr. Lian ay nagrenta siya ng libro na tungkol sa mga batas. Nang walang makuhang sagot si Mr. Lian kay Shen ay sinabihan na lamang niya na magligpit na. Nang makita ni Shen ang pregnancy test sa kabinet, ay sinabihan niya si Mr. Lian na hindi pa siya opisyal na nakakapagpa-check up at tanging umasa lang siya sa reliable na paggamit ng pregnancy test ng 5 beses na puro positibo ang lumabas. Gusto ni Shen na makasigurado kahit ang mga sintomas sa unang trimester ay pareho sa karaniwang sitwasyon ng pagdadalang tao. Napatakla si Mr. Lian at sabay ani kay Shen na hindi ba pumunta ka na sa isang obstetrics department. Ikinagulat iyon ni Shen. Paanong nalaman ni Mr. Lian ang pagpunta niya sa ospital? Ngunit sagot lamang ni Mr. Lian ay may dinaanan lang siya. Amin ni Shen na natatakot siya na magpa-blood test bukod pa sa hindi pwede magrehistro ang isang lalaki sa OB/GYN. Lumapit si Shen kay Mr. Lian at humingi ng tulong na baka maaari siyang mahanapan ng doktor. Nahihiya na lumihi si Mr. Lian sa mga salubong na titig sa kanya ni Shen at sinabi na mamaya na nila pag-usap ang mga dapat pag-usapan. Nang makarating sa mansyon si Mr. Lian at Shen ay sinalubong sila ng personal assistant. Dala ang mga papeles. Utos ni Mr. Lian sa personal assistant na punan agad ni Shen ang mga dokumento. Nagtanong si Shen kung anong dokumento ang kailangan niya punan. Nang iabot ang dokumento kay Shen ay agad niya itong binasa, application form to go abroad. Pagkatapos punan ni Shen ang dokumento ay nagtanong siya sa personal assistant kung bakit kailangan pumunta ng abroad na ipinagtaka ng personal assistant sabay ani na hindi ba magpapakasal kayo ni Mr. Lian. Dagdag pa ng personal assistant na ang country C, ang kauna-unahang bansa na ginawang legal ang same-sex marriage. At magsagawa ng katarungan at kilalanin ang same-sex marriage. Nagtataka na sinambit ni Shen ang same-sex marriage at kung tama ba ang nasa ipag-intindi niya na lalaki sa lalaki ang ibig sabihin ng same-sex marriage at magpapakasal sa ibang bansa. Hindi ba maaari na hindi na sila pumunta sa ibang bansa para magpakasal? Naiinis na sinita ni Mr. Lian si Shen na mukha ba siyang nakikipaglokohan. Inutusan ni Mr. Lian ang personal assistant na irehistro agad ang mga dokumento sa susunod na araw, ngunit umapela si Shen dahil sa meron pa siyang trabaho sa araw na iyon at hindi niya pa nakukuha ang kanyang sweldo. Ngunit nakipagtalo pa si Mr. Lian na tumigil na sa pagtatrabaho si Shen, ngunit tumanggi si Shen. Biglang naalala ni Shen ang membership card at tinanong si Mr. Lian tungkol doon na nagkakahalaga na 500,000.00 ang charge. Laking gulat ang tumambad sa personal assistant habang pasimpleng umiinom si Mr. Lian. Isip-isip na personal assistant ang eksena na sinasambit ng boss niya ang katagang gusto ko malaman ng lahat na binili ko ang buong amusement park para sayo, Shen. Sadyang klasikal na mapagmataas ang kanyang amo na si Mr. Lian. Gayunpaman, ay hiniling ni Shen na nais niya ipagpatuloy ang pagtatrabaho hanggang 1 linggo makuha niya lang ang kanyang sweldo at titigil na siya naman walang pake na kinibo ni Mr. Lian. Kinabukasan, nagising si Shen at tila malalim ang kanyang tulog. Nag-asikaso na si Shen at nagpalit ng damit na pinadala ni Mr. Lian. Napagtanto niya ang pagkapayat niya at nabahala siya kung nakakaapekto sa bata ang pagiging malnutrisyon niya. Bumababa si Shen papunta sa kusina nang makita niya ang isang babae. Nagpakilala ito sa kanya bilang si Lee ang nakatoka sa pagluluto. Nakisuyo si Sister Lee kay Shen na kung maaari ay puntahan niya si Mr. Lian para sa almusal. Nakamasid si Shen sa pinto at akma na siyang kakatok nang biglang bumukas iyon. Lumuwa si Mr. Lian na ikinaatras ni Shen dahilan para mawalan siya ng balance. Maagap na sinalo siya ni Mr. Lian at humingi ng paumanhin si Shen kay Mr. Lian.
Tinanong ni Mr. Lian si Shen kung meron ba problema. Marahan na lumayo si Shen sa kanya at sinabihan na nakahanda na ang almusal na hinanda ni Sister Lei. Tumungo si Mr. Lian sa hagdan, ngunit si Shen ay tuod pa din nakatayo habang inaalala ang paghawak niya kay Mr. Lian. Nagising lamang sa diwa si Shen nang tawagin siya ni Mr. Lian at tinanong ni Shen kung ano iyon. Sabay nagtanong si Mr. Lian kay Shen kung marunong ba siya magtali ng necktie. Naiinip na sa kakaantay si Mr. Lian kung kailan matatapos si Shen sa pag-aayos ng kanyang necktie. Isip-isip ni Mr. Lian na baka sinasadya na patagalin yon ni Shen. Di na siya nakapagtimpi at nagtanong kay Shen kung matagal pa ba. Sandaling minuto na lamang, ani ni Shen na lumapit palalo kay Mr. Lian na napalunok at lumihis patagilid. Aminado si Mr. Lian na tipo niya si Shen, maganda, ngunit nadidismaya siya sa nabubulok na pag-ugali ni Shen. Tinignan ni Mr. Lian ang ginawang pag-ayos ni Shen sa kanyang necktie na mukhang di naman naayos. Inaya na lamang ni Mr. Lian si Shen na kumain. Nang oras na ng pagkain, madaling tumayo si Shen nang makaramdam siya ng pagsusuka. Pagkatapos ilabas ni Shen ang kinain ay sinalubong siya ni Sister Lei, nagtatanong kung hindi ba niya nagustuhan ang kanyang niluto. Amin ni Shen na hindi siya nawala siyang problema sa pagkain sadya lang na hindi maganda ang pakiramdam niya. Inalok siya ni Sister Lei na ipagtimpla siya ng gatas nang sa gayon ay mainitan ang kanyang sikmura. Nagpasalamat si Shen kay Sister Lei at napansin na wala na si Mr. Lian sa hapagkainan. Nagmamadali na pinigilan ni Shen ang papalabas na si Mr. Lian. Makikisuyo si Shen kung pwede ba siya sumabay sa pagpasok sa trabaho dahil sa hindi niya alam kung paano pumunta at oras na ng pagbubukas ng amusement park. Ultimatum na binigyan ni Mr. Lian ng 5 minuto si Shen na makapag-ayos dahil kung hindi ay iiwanan niya ito. Nag-atubili naman na nag-asikaso si Shen. Habang nasa loob ng sasakyan ay panakanaka na tinitignan ni Shen si Mr. Lian, nag-iisip na maabala niya si Mr. Lian. Binati ni Shen si Kaixin nang makita niya ito. Agad siya kinamusta ni Kaixin nang malaman ang nangyari kahapon na may taong naghahanap kay Shen at di natuluyan na pagtuloy sa dormitoryo. Tinanong siya ni Kaixin kung ginugulo ba siya ng taong naghahanap sa kanya na ipinagtaka ni Shen. Nabalitaan ni Kaixin na sobrang nakakatakot ang aura ng taong naghahanap kay Shen at napagkamalan na naniningil ng utang ngunit maling akala lang pala. Dumating ang hating gabi, matama na tinignan ni Shen ang kanyang tuhod na may sugat. Napansin niyon ni Kaixin at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Amin ni Shen na hindi niya napansin ang nakaharang sa gilid at sumabit siya sa isang net. Inalalayan siya ni Kaixin na maglakad, ngunit umiikot ang isip ni Shen kung paano siya uwi o manatili muna siya sa dormitoryo. Nang mapansin ng dalawa ang nakaparadang sasakyan, agad na binati si Shen ng personal driver ni Mr. Lian. Nababagabag si Shen sobrang abala na ang ginagawa niya kay Mr. Lian na buong akala niya ay nasa loob ng sasakyan para sunduin siya. Ngunit ani ng driver na meron pa trabaho si Mr. Lian at nagbilin lamang sa kanya na sunduin si Shen. Nang makauwi ay napansin ni Shen ang lalong pamamaga ng kanyang tuhod. Kaya hinahanap niya kung saan nakatago ang medicine box. Habang abala siya sa paghahanap ay siyang pagdating ni Mr. Lian, nakunot noon napapatitig sa itsura ng kanyang kasuotan.